Kabanata 6201. Ang simpleng mga salita ay sapat na upang mapapanatag sina Veer Hunt at ang iba pa bago magpakita ng galit sa kanilang mga mata. Niloko mo lang kami. Sino ang hindi nakakaalam na ang honey pill ay makaliligtas sa matanda? Ano ang silbi ng paulit-ulit na pagsasabi ng alam na namin? Naliwanagan ang mga mata ni Paisley Foster. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya noon. Pero, nagpatuloy si Harvey bago pa man makapagsalita ang iba. Medyo tiwala ako na maililigtas ko ang matanda. Gayunpaman, kailangan kong maghanda. Hindi na napigilan ni Paisley ang kanyang nararamdaman. Kailangan niyang mabawi ang kanyang dignidad matapos na paulit-ulit na mawalan ng respeto. Sabihin mo na lang na wala kang magagawa. Ano ang ibig mong sabihin na kailangan mong maghanda? Sa tingin mo ba ang buhay ng matanda ay isang biro? Malamig na tumingin si Paisley. Dahil umakto kang parang alam mo ang ginagawa mo, dapat mong sabihin sa amin ang iyong plano. Tumingin ng masama si Harvey kay Paisley bago nagsulat ng formula sa isang piraso ng papel. Pagkatapos, tumingin siya kay Veer. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, isawsaw mo ang matanda sa formulang ito sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos noon, maililigtas ko na siya. Sumulong si Paisley at tumingin sa formula bago siya umiling. Mga sampagita, mga halamang gamot, mga smilax, mga kordata, mga sitaw, at iba pang mga ligaw na bulaklak. Nagbibiro ka ba? Gusto mong isawsaw ang matanda sa mga detoxifying plant na ito? Sa tingin mo ba kaya niya itong tiisin? Kaya niya, mula sa 3 araw, ang masamang enerhiya sa loob ng matanda ay mawawala hanggang sa 7 araw, kung saan ito ay mawawala ng tuluyan. Kapag nangyari iyon, kailangan ko lang na i-circulate ang kanyang daloy ng dugo upang maibalik siya. Kabalbalan, nagsisinungaling ka, hindi makapaniwala si Paisley. Ginagamit mo ang mga lumang paraan para iligtas siya. Sa tingin mo ba nabubuhay pa tayo sa nakaraan? Luma na ito, ngunit gagana ito para sa kanyang eksaktong problema. Mr. Veer. Matigas na tumingin si Paisley kay Veer. Hindi na niya nais pang kausapin si Harvey. Paalisan mo na ang manloloko na ito. Napagdesisyonan ko na. Iaalok namin ang aming lichen pill. Huwag kang mag-alala. Ang tableta ay magiging kasing epektibo ng honey pill. Ang kailangan lang natin ay isa para maayos ang problema. Pagkatapos, tiningnan niya si Harvey ng malamig na ngiti. Pero, dapat mong pasalamatan si Sir York. Kung hindi dahil sa pagpapakita niya ng lumang formula. Hindi ko naman maisip na ialok ang lichen pill. Halata niyang sinusubukan niyang sirain ang kredibilidad ni Harvey. Wala rin siyang itinatago. Mukhang nasiyahan si Veer bago ngumiti kay Harvey. Inirekomenda ka ni Ethan. Pero, akala ko ay mayroon kang honey pill. Natatakot ako ngayon. Napagdesisyonan kong hayaan si Miss Paisley na hawakan ang sitwasyon. Siyempre, hindi ka uuwi ng walang dala. Mayor Domo, bigyan mo siya ng $150,000 na cash. Mabilis na nagsulat ang Mayor Domo ng ilang numero sa tseke bago ito ibinigay kay Harvey York na may pagkamuhi. Wala namang balak si Harvey na kunin ito. Lalong lumala ang pananaw ni Paisley Foster kay Harvey. Marami na rin ang perang ibinigay sa iyo kahit na hindi ka nakapang-daya rito. Kung hindi dahil sa matagumpay na negosyo ng pamilya Hunt, hindi ka makakatanggap ng pera. Umalis ka na. Gusto mo bang ma-kick out pagkatapos masira ang mga binti mo? Napatingin si Harvey kay Veer, na ang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago. Dahil magalang ka pa rin sa akin, at dahil magkapatid kami ni Ethan. Sasabihin ko pa sa'yo ang isang bagay. Ang matanda ay nahawahan ng lason ng bangkay. Ang honey pill ang makagagamot sa problema ng matanda ng lubusan. Pero ang lichen pill ay ginagamit para palakasin ang buhay. Maaaring bumalik siya, pero lalala ang kanyang kalagayan sa loob ng 3 araw. Kung hindi ka mag-iingat, maaari rin siyang mamatay dahil dito. Umiling si Harvey bago lumingon, at handa nang umalis. Napakagalit si Paisley kaya nanginginig ang kanyang katawan. Hayop ka! Paano ka nang ahas na magselos samantalang wala ka namang talento? Sasabihin ko sa iyo, makakaligtas ang matanda pagkatapos ng 3 taon, at lalong hindi ito mangyayari sa loob ng 3 araw.
Huwag mong isipin na kahanga-hanga ka dahil swerte ka lang na may alam ka. Walang silbi ang pagsasalita mo. Hurriek. Bumukas ang pintuan sa gilid ng pumasok ang isang magandang babae na may malamig na ekspresyon. Si Marley Hunt iyon. Natigilan siya nang makita ang mukha ni Harvey, ngunit mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon pagkatapos. Tama na ang pagpapakita, Harvey. Tiningnan ni Marley si Harvey nang may paghamak. Tumigil ka na nang hingin ko sa'yo ng maayos. At ngayon nandito ka na naman. Nagpapanggap ka lang na matuwid ngayon. Wala kang talento. Kapag malapit ng kumilos si Miss Paisley, nakatayo ka rito at nagiging isang alalahanin. Sa tingin mo ba pasasalamatan ka namin para dito? Naniniwala ka bang makikita ka ng pamilya Hunt ng mas maganda pagkatapos gawin ito? Gaano ka ba ka-ignorante? Ilang magagandang babae ang nakatayo sa likod ni Marley. Malamig silang tumingin kay Harvey pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno lamang ng paghamak sa kanilang mga mukha. Para siya talagang kahanga-hanga. Sa pag-iisip ko, marahil ay nagkunwari lang siyang may honey pill upang magawa ang lahat ng ito. Tumingin ng malalim si Harvey sa mga mata ni Veer. Wala siyang balak magpaliwanag. Bilang isang kaibigan at bisita, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya at sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Ikaw ang may huling desisyon. Pero madalas, ang isang maling hakbang ay magdudulot ng pagkawalan ng buong laro. Ang isang pag-iisip ay maaaring agad na magdulot ng tagumpay o pagkabigo. Sinusumpa mo ba ang aking lola, Harvey? Nagalit na sigaw ni Marley. Umalis ka, ngayon na. Kung may mangyari man sa aking lola, babayaran mo ito. Ang bastos mo, Sir York. Bahagyang dumilim ang mukha ni Veer Hunt sa kabila ng magandang ugali nito. Galit niyang tinitigan si Harvey York nang marinig niyang may nagmumura sa kanyang ina. Sa wakas ay nagpasya ang mga pari na ibigay ang kanilang pildores, at gayunpaman siya ay tumatakbo pa rin ang kanyang bibig dito. Kung hindi dahil sa pagiging subordinate ni Ethan sa head coach. Nakuha ko na ang mga tao na baliin ang bawat isa sa kanyang mga paasa ngayon. Umiling si Harvey. Sinasabi ko ang totoo. Kung hahayaan mo ang matandang babae na uminom ng lichen pill, magigising siya kaagad pagkatapos. Makakain at makakainom siya tulad ng karaniwang tao. Ngunit makalipas ang 72 oras, muli siyang mawalan ng malay. Kapag nangyari yon, baka mabuhay siya basta ilabas mo ang dugo sa puso niya. Ngunit kung makaligtaan mo ang oras na iyon, kahit na ang Diyos ay hindi magagawang iligtas siya pagkatapos nito. Kalmadong umiling si Harvey. Gusto niyang iligtas ang matandang babae, ngunit ano ang silbi kung walang maniniwala doon? Sa puntong ito, si Ethan Hunt lang ang makakagawa nito. Umalis. Umalis ka. Umalis ka. Kasama si Miss Paisley dito, magiging maayos ang lola ko. Si Marley Hunt ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung patuloy kang magyayap-yap, ako mismo ang babasag ng bibig mo. Tama na, tumahimik ka na. Pinandilatan ni Veer ang kanyang anak. Hindi mo ba nakikitang nagpapahinga ang lola mo? What's the point of screaming your lungs out here? Asan ang ugali mo? Umalis ka na dito. Mukhang tinuturuan niya ang kanyang anak na babae, ngunit sa katotohanan, ang mga salitang iyon ay talagang nakadirekta sa kay Harvey. Kung hindi dahil kay Ethan, hindi man lang bibigyan ni Veer ng kahit katiting na respeto si Harvey. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Harvey matapos makita ang tanawin. We'll see what happens after 3 days, aniya pagkatapos tumalikod. Sa pamamagitan niyan, hindi sapat ang simpleng pag-ungol para mailigtas ko ang matandang babae. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga tao. Maya-maya pa ay umalis na si Harvey sa eksena. Wala siyang choice kundi umalis sa lugar na naglalakad. Ang mga gwardya ay nanlilisik din ang mga mata kay Harvey habang siya ay naglalakad palabas ng manor. Malakas na isinara ang pinto pagkalabas niya. Siya ay walang iba kundi isang ligaw na aso sa paningin ng iba. Umiling siya ng walang sabi-sabi. Si Mandy Zimmer ay malamang na maapektuhan nito. Tinawagan niya si Mandy, at tinanong kung nasaan siya bago tumawag ng taxi para pumunta doon. Vroom, vroom, vroom.
Habang nasa daan, nag-vibrate ang phone niya. Ito ay walang iba kundi si Ethan mismo. I'm sorry sa lahat ng nangyari ngayon, Sir York. Isang mapait na boses ang narinig mula sa kabilang side ng telepono. Agad siyang pinutol ni Harvey. I don't mind. We're brothers. What's with all the formality? Saglit na nag-alinlangan si Ethan bago muling nagsalita. Nakatanggap ako ng balita na ang matandang babae ay nagising at ang buong pamilya ay natuwa nang makita ang tanawin. Narinig ko rin ang sinabi mo sa kanila. Mamamatay ba talaga ang lola ko pagkatapos ng 3 araw? Parang natuyo si Ethan nang sabihin ang mga katagang iyon. Napabuntong hininga si Harvey York matapos marinig ang balita. Parang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Ipinipinta lang siya bilang kontrabida, gaya ng dati. Hindi siya mamamatay kaagad. Sandaling inisip ni Harvey ang sitwasyon. Alam kong may mga tao ka sa pamilya. Sabihin sa kanila na kuhanan ng dugo kapag nawala ng malay ang matandang babae sa loob ng kalahating oras. Baka mabuhay pa siya sa susunod na 24 na oras pagkatapos noon. Magkakaroon ako ng oras para iligtas siya pagkatapos nito. Sabi nga, habang buhay niya ay magiging wheelchair-bound siya. At paano kung hindi lumabas ang dugo niya sa loob ng kalahating oras? Nanginginig na tanong ni Ethan Hunt. Napabuntong hininga si Harvey. Kung gayon, para sa kanya iyon. Natahimik si Ethan. Alam ni Harvey ang gusto niyang sabihin. Alam kong iba na ang identity mo ngayon. At isa pa, ang awkward ng posisyon mo sa pamilya mo since bastard ka pa rin sa kanila. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit mas mahusay na turuan sila ng isang leksyon, kung mayroon man. Natitiyak kong babalik sa normal ang iyong matandang babae, ngunit kailangan kong gawin ito sa susunod na 12 oras kapag may nangyari sa kanya. Baka wala ako sa oras. Natigilan si Ethan. Bakit naman? Ito ay hindi sapat na oras para sa kay Veer upang lumuhad sa harap ko. Nag-alinlangan si Ethan. Alam niyang sinabi ito ni Harvey hindi dahil sa galit siya. Pinapatatag lang niya ang posisyon ni Ethan sa pamilya. Kung hindi, siya at ang mga taong kasama niya ay tinatrato na parang dumi. Tama, hindi na kailangang manggulo tungkol dito. Malamig na tumitig si Harvey. Maaaring wala kang pakialam sa ginawa nila sa iyo, ngunit naaalala ko pa rin ang bawat bagay. Kung hindi dahil naging God of War ka sa ilalim ko. Sa tingin mo ba ay buhay ka pa ngayon? Tinatrato mo silang parang pamilya, pero paano naman sila? Kung hindi lang sila natatakot sa iyo noong una. Hey, Harvey let out a cold chuckle. This might be the best chance for you to make a comeback. Kung babalik ka, I'll support you with all my might. Natahimik si Ethan ng matagal bago tuluyang ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga si Harvey bago ini-off ang screen ng phone niya. Hindi naman siya nagalit. Ang tatay ni Ethan ay dating pinakakilalang miyembro ng pamilya. Ngunit nang bumagsak ang pamilya dahil sa mga salungatan sa loob. Si Ethan ay nasa isang kakilakilabot na posisyon dahil siya ay isang anak sa labas. Kung hindi siya aalis sa kanyang posisyon at sumali sa sword camp, nawala na sana siya sa puntong ito. Habang lubos na nabigla sa bagong pagkakakilanlan ni Ethan, hiniling ng pamilya sa kanya na bumalik sa kanya mga ugat. Loyal si Ethan. Natural na pinatawad niya ang pamilya nang ibinaba nila ang kanilang mga ulo. Ito ay isang kahihiyan. Batay sa sitwasyon, malinaw na hindi sila tumingin sa kanya ng pareho mula sa simula. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6205. Sabi nga, hindi gaanong pinansin ni Harvey York ang mga gawain ng pamilya Hunt. Hindi nakabalik si Ethan Hunt, hindi dahil natatakot siya sa pamilya Hunt. Mayroon na siyang napakalawak na pagkakakilanlan at katayuan sa puntong ito. Siyempre, kung ang pamilya ang magdudulot ng gulo kay Harvey, wala rin siyang balak turuan sila ng leksyon. Matapos ang mahabang kalsada ng katahimikan, nakarating ang sasakyan sa isang pribadong nursing home. Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi niya maintindihan kung bakit nandito si Mandy Zimmer in the first place.
Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, nagpa siyang tumawag. Tinanggihan ni Mandy ang tawag, ngunit mabilis siyang nagpadala ng room number. Tinanong ni Harvey ang numero sa front desk bago makarating sa harapan ng villa. Ang mga ilaw ay nakabukas sa buong lugar. Nakapost din ang ilang mga gwardya sa pasukan. Kanina pa naghihintay ang secretary ni Mandy na si Maya Lee. She made a welcoming gesture to invite Harvey inside after his arrival. Nakita ni Harvey na ang eleganteng inayos na bulwagan ay may mga palatandaan ng pagkasira na malamang na ginawa ni Lillian Yates. Narinig din ang mga tunog ng mga bagay na dinudurog sa loob ng pangunahing kwarto. Nagtakbuhan palabas ng kwarto ang dalawang nurse na lubusang namamaga ang mukha. May hawak silang mga medikal na supply na makikita sa kanilang mga mukha ang galit at hinanakit. Mabilis na lumapit si Maya para e-comfort sila, pagkatapos ay binigyan sila ng isang sobre bago sila pinaalis. Anong nangyayari? Parang natarante si Harvey. Sa wakas sumabog na ba si Lillian? Siya ay may masamang ugali, ngunit hindi niya kailanman sinakta ng isang taong tulad nito dati. Saglit na nag-alinlangan si Maya. Ito ang nangyari, Sir York. Pagkatapos malaman ni Mrs. Lillian na ipinakain sa aso yung honey pill, nagalit siya kaya na-ospital siya. Kagabi, naghanda ang pamilya Hunt ng $150 milyong at isang villa sa Fragrant Hill para lang makakuha siya ng isa pa. Ngunit bakit niya gagawin iyon sa una? Nagtatampo na siya simula noon. Pinapatahimik siya ni Miss Mandy, ngunit hindi ito gumana. Alam mo naman si Mrs. Lillian. Walang imik si Harvey. Natural na alam niya ang magiging ugali ni Lillian. Matapos malaman ang lahat ng iyon, kasama ang katotohanan na ang pamilya Hunt ay magkakaroon ng malaking pabor sa kanya kung hindi niya ito gagawing masama. Maswerte na siyang hindi namatay sa lahat ng galit na iyon. Matapos tumango kay Maya at sumenyas na umalis na siya, lumapit si Harvey sa pinto bago ito dahan-daang itinulak. Ang patuloy na pagtatalo ay narinig ng may kalusko sa pinto. That bastard, that damn bastard, sinusubukan niya akong patayin dito. Alam niyang mamahalin ko ang mga regalo niya. Kaya pala hindi siya nagsalita tungkol dito. Maaari lang niyang sabihin sa akin na ang tableta ay hindi mabibili ng salapi. Let me tell you something, Mandy. Kung hindi niya ako makuha ng isa, hindi, isa pang 10. Ako na mismo ang babali sa mga paa niya kapag nagpakita siya ulit. Walang imik si Mandy. Tama na, inay. Nabalitaan ko na naligtas na ang matandang babae. Tumigil ka na sa panaginip. Oh, si Lillian ay nasa isang pagkahumaling. Kriek. Isang mahinang langit-ngit ang narinig nang pumasok si Harvey. Sabay na tumingin sina Mandy Zimmer at Lillian Yates. Bahagyang tumango si Mandy. Alam niyang darating si Harvey York. Agad na naging matamlay si Lillian bago niya sinigawan si Harvey. You little bastard! How dare you come back here? You! Ayaw mo ba ng honey pill? Mahinahong sagot ni Harvey. Agad namang natigilan si Lillian matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Huwag ka nang magpanggap, Harvey. Sinabi sa akin ni Mandy na nailigtas na ng pamilyang Hunt ang matandang babae. Anong silbi ng honey pill ngayon? Hindi na nito magbibigay sa akin ng pera at ang villa. Maliit na problema lang ang pera. Mabibili rin ng pera ang villa. May sasabihin ako sa'yo. Gising ngayon ang matandang babae. Pero mawawalan siya ng malay pagkatapos ng 3 araw. Kapag nangyari iyon, tataas ang halaga ng honey pill. Siguro, magiging 1.5 billion na may 10 buong villa para magkaroon ka. Nagpakita ng kakaibang tingin si Lillian matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Gusto niyang sumigaw ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ngumiti. Harvey, hindi, mahal kong manugang. Nagsasabi ka ba ng totoo ngayon? Curious ding tumingin si Mandy kay Harvey. Oo naman, kakaalis ko lang din galing sa manor ng pamilya Hunt. Inilabas ni Harvey ang note sa kanyang phone. Ang matandang babae ay magiging masigla pagkatapos uminom ng Lycan pill sa loob ng 3 araw. Pero pagkatapos nito, tumawa si Harvey na may mapaglarong mukha. Sinasabi mo na maaari tayong tumawad ng higit pa pagkatapos ng 3 araw.
Si Lillian ay hinihimas ang kanyang mga kamay sa labis na espiritu. Mukhang hindi na niya kailangan ng paggaling noon. Ano ang inuupo mo lang dito? Bulalas niya pagkatapos titigan si Mandy. Ikuha mo ng kape para sa aking mahal na manugang. Tandaan, kunin ang mga nagkakahalaga ng ilang libo sa bawat libra. Hindi nakaimik si Mandy. Alam niya ang magiging ugali ng kanyang ina. Pero mahihiya siya sa tuwing makikita niyang ganito ka pa bago si Lillian. Mabilis siyang umalis para magtimpla ng kape. Umupo si Lillian sa tabi ni Harvey bago hinawakan ang kanyang mga kamay na may awang tingin. Lagi akong direct for the past 2 years, Harvey. Kaya pala ang dami nating hindi pagkakaintindihan. Kailangan mong magtiwala sa akin. Ako ay isang matigas na uri ng ina. I wanted you to grow more capable. Iyon lang ang dahilan kung bakit patuloy kitang itinulak. Hindi mo ako dapat kalimutan ngayon na talagang ganito ang kakayahan mo. Ako ang iyong biyenan, kung tutuusin. Pilit na sinubukan ni Lillian na gawing mas mabait ang sarili kaysa sa tunay na siya. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Naghiwalay na kami ni Mandy, alam mo ba? Hindi kita tatawagan ng ganyan. Nag-click si Lillian sa kanyang dila. Minor quarrel lang ng mag-asawa. Wala lang. Kukunin ko sa inyo ni Mandy na tapusin ang inyong mga sertipiko pagkatapos ng ilang araw. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan. Tawagin mo akong nanay. Sigurado ka ba dyan? I don't have another honey pill though. Ha? Natigilan si Lillian Yates. Nagbibiro ka ba? Galit ka ba? Hindi ko kaya ang mga biro na ganyan, alam mo ba? Matanda na ako. Tumawa ng palihim si Harvey York nang makita niyang pinipigilan ni Lillian ang kanyang nararamdaman. Maaaring hindi na rin kailangan ng matanda ang honey pill. Hindi naman mahalaga kung alinman. Pero, bago pa man matapos magsalita si Harvey, biglang nag-vibrate ang telepono ni Mandy Zimmer habang umiinom siya ng kape. Ibinigay niya kay Harvey ang isang tasa ng kape habang sinasagot ang tawag. Ano? Sabi niya na may nakakatakot na ekspresyon. Na-reject na naman ang aking pre-sale license. Hindi ba natin ibinigay ang lahat ng dokumento ayon sa pamamaraan? Ano? Kulang ang pera sa account. Sige, pupunta ako agad doon. Kailangan kong bumalik sa opisina, Harvey, sabi niya habang hindi pinapansin si Lillian. Napatingin si Harvey kay Lillian, na tila medyo naging matamlay. Sasama ako, baka makatulong ako sa isang bagay. Masama ang tingin ni Mandy kay Lillian bago hinila si Harvey papunta sa kotse ng kumpanya kasama si Maya Lee. Di nagtagal, umalis ang kotse sa nursing home. Nanatiling tahimik si Harvey nang masama ang tingin ni Mandy kay Maya. Magsalita ka, ano ang nangyayari sa 4,300,000 dolyar na ipinadala ko sa account? Mayroon tayong hindi bababa sa 15 milyon bilang security deposit ngayon, tama ba? Bakit kulang na naman tayo? Tumawa ng bahagya si Maya bago ipinakita kay Mandy ang mga dokumento sa kanyang telepono. Ang iyong ina ay nagpeke ng iyong lagda sa Alden Trade para sa isa pang relo ng Patek Philippe, Miss Mandy. Ang relo kasama ang mga aksesorya ay nagkakahalaga ng 730,000 dolyar. Iyon ang ating security deposit. Kulang tayo dahil dito. Hindi ko ito agad nalaman, Miss Mandy. Kasalanan ko. Biglang sumakit ang ulo ni Mandy nang mapapagod siyang kumaway ng kanyang kamay. Sa wakas ay naunawaan ni Harvey kung bakit nanahimik si Lillian nang matanggap ni Mandy ang tawag sa telepono. Nagkasala siya. Ako na ang magbabayad sa relo, Mandy. Sandaling nag-alinlangan si Harvey bago nagsalita. Ano man ang mangyari, dapat nating malampasan ang hadlang na ito bago ang anumang bagay. Parang malungkot si Mandy. Hindi tungkol sa pera. Marami na tayong ginamit na resources para sa mga ari-arian na ibebenta natin. Ginawa ko rin ang lahat ng aking makakaya upang masecure ang sweldo ng lahat ngayong buwan. Kung hindi natin makuha ang lisensya para ibenta ang mga gusali, hindi tayo makakaligtas sa susunod na buwan kahit na malampasan natin ang isang ito. Kasama na ang mga utang na nakuha natin para sa mga renovation at supplies. Nagpakita ng mapait na tingin si Mandy. Marami ang ibinigay ng pamilya Jean upang ang ika-9 na branch ay makapanguna sa Walls Inc.
Pero para sabihin ng diretso, ibinigay lang kay Mandy ang isang nakakatakot na gulo. Natural siyang aangat sa kapangyarihan kung mahawakan niya ng maayos ang lahat. Pero kung hindi, ang ikasyam na branch ay mabilis na guguho. Magkakaroon siya ng utang na hindi niya mababayaran sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi ko inaasahan na gagawin ng nanay ko. Napabuntong hininga si Mandy. Sa puntong ito, lubos siyang nadismaya sa kanyang ina. 2:00 ng hapon nang dumating ang kotse ni Mandy Zimmer sa isang gusaling pang-opisina sa labas ng lungsod. Mabilis na minaneobra ng driver ang kotse patungo sa isang sulok bago ito parada. Nang akmang tatanungin na siya ni Mandy, mabilis na nagsenyas ang driver. Kusang loob na tumingin ang lahat sa loob ng bintana at nakita ang isang malaking karamihan ng mga tao na nagkakatipon sa harap ng gusali. Ang mga taong ito ay nagtataas ng mga bandila at mga poster habang nagsisigaw ng malakas. Kayong mga masasamang tao, ibalik nyo sa amin ang pinaghirapan naming pera. Ibalik nyo, ibalik nyo. Gusto namin ng garantisadong paghahatid ng pabahay. Ipagtatanggol namin ang aming sariling interes. Nagpakita ng nakakatakot na mga ekspresyon sina Mandy at ang iba pa. Kumunat din ang noo ni Harvey York. Hindi pa ba nakuha ang lisensya? Ano ang nangyayari rito? Napabuntong hininga si Mandy. Naging speechless siya. Nag-atubili sandali si Maya Lee. Sir York, maraming ari-arian ang naibenta na bago pa man makuha ng ikasyam na branch ang control. Siyempre, malamang dahil sa isang scammer sa pamilya na nagbenta ng lahat ng ito na may 12% diskwento. Pero dahil wala pang lisensya, walang naganap na pagpirma. Batay sa aming impormasyon, ang pamilya ay may pera, at ang mga resibo ay ginawa pagkatapos ng transaksyon. Para sabihin ng diretsyo, wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. Ilang bahay ang naibenta. Mapait na tumawa si Maya. Sa aking kaalaman, hindi bababa sa 200. Batay sa average na presyo ng pabahay sa Walls Inc., ang isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $730,000. Iyon ay 146 na milyon para sa 200 bahay. Napabuntong hininga si Harvey. Sa wakas ay nakuha niya ang kumpletong larawan ng kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Mandy. Kahit na may lisensya, base sa kasalukuyang sitwasyon. Halos imposible para sa kanya na mapanatili ang isang mahusay na balanse para sa mga pagbabayad ng proyekto. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Jin ay sumipsip na ng lahat ng kita sa simula pa lang. Huminga ng malalim si Mandy. Pumunta tayo sa likod. Aasikasuhin natin ang mga benta at ang mga reklamo mamaya. Naghihintay ang mga tao sa atin. Napatigil sandali si Harvey. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim muli si Mandy. Umasa tayo sa isang tagapamagitan para sa ating lisensya, pagkatapos ng lahat. Tagapamagitan. Natigilan si Harvey. Ang pahayag na iyon ay hindi nakaupo ng maayos sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, sina Mandy at ang iba pa ay nakarating sa multi-purpose meeting room sa gusali. Isang lalaki ang nakaupo sa upuan ni Mandy habang nakatawid ang kanyang mga binti sa mesa, at nagsisigarilyo ng sigarilyo habang dalawang magagandang babae ang nagmamasahe sa kanyang mga binti. Ikaw ay isang abalang babae, Miss Mandy. Naghihintay ako sa iyo rito ng ilang oras. Hindi pa nga ako kumakain. Dapat mo akong tretuhin ng tanghalian mamaya. Akmang hahawakan ng lalaki ang kamay ni Mandy. Masyado kang mabait, Mr. Eden. Ang Departamento ng Administrasyon ay nag-ayos ng isang 3 Michaelan Star na kurso para sa iyo sa hapon. Huwag mong tanggihan ito, o kailangan kong tanggalin ang lahat sa departamento na iyon. Tumawa si Eden Jackson matapos marinig ang mga pahayag ni Mandy Zimmer. Nagbibiro lang ako, masyado kang seryoso, masama ito para sa negosyo, alam mo ba? Agad na pinutol ni Mandy si Eden. Tama na, Mr. Eden. Maging mabilis tayo. Ayon sa kasunduan, dapat mong makuha ang lisensya matapos kunin ang $3 milyong bilang bayad sa tagapamagitan. Ano ang nangyayari rito? Kumunat ang noo ni Harvey sa lalaki na mukhang hindi mapagkakatiwalaan sa kanyang harapan. Sir York,
Ito ang tagapamagitan na tinutukoy ni Miss Mandy, si Mr. Eden. Sinasabing may malalim na kasaysayan siya sa pamilihan ng Walsing. Mayroon siyang malaking reputasyon at koneksyon sa mga kilalang tao at mga pamilyang sikat. Kung nais natin ng pre-sale license, kailangan nating dumaan sa kanya. Ang presyo ng lisensya ay orihinal na 7,300,000, ngunit pagkatapos ng ilang round ng negosasyon, nagkasundo kami sa 3,000,000 dolyar. Sa nakaraang ilang linggo, sumunod kami sa kanyang mga hinihingi at nakalikom ng maraming dokumento, ngunit ang mga kahilingan ay patuloy na ibinabalik. Laging may problema sa bawat pagkakataon. Ngayong umaga, sinabi pa niya na nawawala ang 730,000 dolyar sa aming account. Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi ba lahat ay maayos pagkatapos makakuha ng mas maraming pera? Hindi ba siya narito para doon? Mapait na tumawa si Maya bago itinutok ang tingin kay Harvey. Ano ito? Sinukat ni Eden si Mandy nang may masamang tingin bago siya humirit ng malalim na buntong hininga. Tinutukoy mo bang dapat kang managot, Miss Mandy? Hindi ko pa nga nasasabi ang kahit ano sa iyo. Ang iyong mga palagay ay maaaring hindi maganda para sa ating mga negosasyon mamaya, alam mo ba? Kumunot ang noo ni Mandy. Negosasyon. Batay sa ating kasunduan, magbabayad kami ng pera, at ikaw ang gagawa ng trabaho. Ano pa ang pag-uusapan? Siyempre, mayroong dapat pag-usapan. Isang abogado sa likod ni Eden ang humugot ng kontrata at ipinakita ang nilalaman nito. Ayon sa ating kasunduan, susuportahan ka ng candid intermediary sa pagkuha ng lisensya. Ngunit ang iyong kumpanya ay dapat managot para sa ilang mga gawain, kasama na ang paghahanda ng mga dokumento at 15,000,000 dolyar. Matagal ko nang pinagtatrabahuhan ito, ngunit natuklasan kong nawala ng 730,000 ang account ngayong umaga. Ang lahat ng itinakdang kasunduan ay agad na nakonsela. Ibig sabihin, ang mga koneksyon at mga pagkain ay hindi na mababayaran. Sa madaling salita, hindi lamang kami nawala ng reputasyon ng kumpanya at dahil dito, kundi nagalit din ang mga kilalang tao dahil sa sitwasyong ito. Hindi ba kailangan mong managot para dito? Hindi ba dapat kang magbigay ng paliwanag? Nagpakita si Eden ng isang makatarungang ekspresyon. Agad na umitim ang mukha ni Mandy. Nagbayad na ako sa iyo ng 3,000,000 dolyar, Mr. Eden. Kukunin ko ang 730,000 ngayon din. Humihingi ako ng tawad. Ano pa ang dapat pag-usapan? Hindi. Iiling-iling si Eden. Marami pang dapat pag-usapan, syempre. Kabanata 6,210. Kumunot ang noo ni Mandy Zimmer. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Eden Jackson. Mayroon lamang isang dahilan kung bakit ako narito. Nasayang ang aking mga paghahanda dahil hindi ka nakapagbayad sa tamang oras. Sa madaling salita, nagtatapos na ang ating pakikipagtulungan. Siyempre, hindi ko rin ibabalik ang natitirang pondo. Naiintindihan mo ba ako? Tumingin ng matalim si Mandy. Sinasabi mo bang kukunin mo ang pera kahit hindi mo natapos ang trabaho? Sa tingin mo ba umiikot lang ang mundo sa paligid mo? Tayong lahat ay mga makatwirang tao rito, Miss Mandy. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Ang proseso ay nabigo dahil sa iyo. Siyempre, naiintindihan kong mahalaga ang lisensya sa iyong kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko pa sinasabi sa iyo ang lahat. Maaari nating ipagpatuloy ang ating pakikipagtulungan, ngunit sa isang kondisyon. Mas maraming pera, at ang halagang iyon. Kumaway si Eden ng kanyang kamay. Kumunot ang noo ni Mandy. 730,000. Napailing si Eden. Tinitingnan mo ba ng masama ang iyong kumpanya? O tinitingnan mo ba ng masama ang akin? Paano na lang kung ganito? Hindi ka mananagot sa candid intermediary para sa mga pagkalugi, at makukuha mo ang iyong lisensya sa petsang pipiliin mo. Pero muli, kailangan mo ng 7,300,000 para dito. Hindi pwedeng mas mababa. Siyempre, alam kong kulang ang pondo ng iyong kumpanya. Pero, ako ay isang mapagbigay na tao. Paano na lang kung ganito? Ako na ang magbabayad ng 730,000. Kumuha ka ng 7,300,000 dolyar na IOU,
at babawasan ko lang ang pera mula sa security deposit. Oh, hindi ka ba magagalit sa $730,000 na interes? Marahil ay dapat ko ring palayasin ang mga taong nagkakagulo sa labas para sa iyo. Kung magpapatuloy sila, baka wala ka nang maibenta kapag nalaman ng media ang tungkol dito. Ngumiti ng malapad si Eden. Ngayon ko lang naisip, hindi sapat ang interes, ha? Marahil ay dapat kong kunin ang lahat ng 15 milyon kapag natapos na ang ating pakikipagtulungan. Sa wakas ay natapos na ni Eden ang kanyang talumpati. Sinasabi ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo, Miss Mandy, sabi niya habang nakatawid ang kanyang mga binti. Gusto mong magpatuloy sa pagtatrabaho ng magkasama, di ba? Pagkatapos ng lahat, mabibigo ang iyong proyekto kung wala ang aking tulong. Maaari kong itaas ang aking presyo, ngunit hindi mo na kayang bayaran. Bukod dito, patas naman ang aking mga presyo, di ba? Nagmukhang kakilakilabot sina Maya Lee at ang ibang mga opisyal ng kumpanya. Nakakita na sila ng mga walang hiya, ngunit hindi sa ganitong antas. Sinusubukan niyang sipsipin ang pondo ng kumpanya. Vampira ba siya? Ang mukha ni Mandy ay kasing puti ng papel nang marinig niya ang mga salitang iyon. Wala na siyang balak makipagtawaran. Tumatanggi ako, malamig na sabi ni Mandy. Hindi ka malugod na tinatanggap dito. Mangyaring umalis ka na, sisiguraduhin kong makuha ko ang pera pabalik sa legal na paraan.